Sa likod ng bawat tagumpay, kadalasan ay kwento ng matinding pagsubok at pagtatyaga. Pero para sa iba, ang daang kailangan tahakin ay nagsisimula mismo sa pagiging walang-wala. Galing talaga ako sa isang family na sobrang maraming pinagdaanan talaga sa buhay. From extreme poverty kami. Nadagdagan pa yan ng mga kabalasan tulad ng nasunog yung bahay ng mami ko sa Davao. Parang series of events na talagang nalugmok talaga ang pamilya ko. Gaya ng kadalasang iniisip ng marami nating mga kababayan, ang pakikipagsapalaran sa Maynila ay magbibigay sa kanila ng ginhawa. Baby pa lang ako, dinala na ako sa Maynila para maiahon yung pamilya namin. Pero nakita ko yung struggle ng mga magulang ko, namasukan sa iba-ibang mga kumpanya, isang kahig, isang tuka. Sa hirap ng buhay, nagdesisyon na rin ang tatay ni John na magtrabaho sa ibang bansa. So nag-Saudi yung tatay ko for 7 years. Pero di ba, alam mo naman, wala naman nagtuturo noon ng proper management of finances. Walang naipon, walang napundar. Pagbalik ng Pilipinas, bumalik na naman kami sa pagiging mahirap. So unlike any, horror story ng mga OFWs, di ba, na biglang asenso, pero bumalik uli sa dati. Kaya isa na lang ang kinapitan ni John na alam niyang magbibigay sa kanya ng totoong pag-asa at direksyon sa buhay. Laging tinanim sa isip ko ng nanay ko, anak, mag-aral ka mabuti, maging masipag at matyaga ka. Pag-graduate mo, aasenso ka, yayaman ka. Sineryoso ko yung kanyang advice. Talaga nag-aaral ako. And I became valedictorian of my class nung elementary. I also ended up valedictorian nung high school ako. And by college, I was a university scholar naman sa UP Diliman. Sa University of the Philippines, I graduated with 2 courses. Bachelor of Science in Economics and Bachelor of Science in Business Administration. Double major ako, bale. Sa pagdaan ng panahon, natutunan niyang hindi pala sapat ang pinag-aralan lang sa pag-abot sa pangarap. Dahil kinailangan na rin niyang dumaan sa mga pagsubok, pagkatalo, at mga pagkakataong huhubog sa kanyang pagkatao. Nung college, kailangan ko itawid yung sarili ko. Nangyari sa akin, natuto ako mag-sales. Pero hindi ko akalain, isa na pala yun sa mga katulong sa akin kasi na-develop ko yung galing ko sa pakikitungo sa iba-ibang klaseng tao at yung aking persuasion abilities, no? Yung convincing power ko. And dahil dyan, pag-graduate ko ng UP, inaasahan ng tatay ko manager ako ng bangko, nagulat silang lahat, pumasok ako sa sales. Tulad din ng mga magulang ko, namasukan din ako at naging empleyado ko for more than 10 years. Pero dito rin niya napatunayan na ang tagumpay ay pinaghihirapan, pinagtsatsagaan, at higit sa lahat, pinaniniwalaan. Mula sa pagiging sales receptionist, naging top salesman si John, at kalaunan, one of the most sought-after motivational speakers sa buong bansa. After so many years and yung experience ko din, tumaas na ng tumaas, nakilala na ako eh. Taas din ng pagtaas yung speaking rate mo. And umabot sa point na after 5 years, I became the highest paid na sales trainer sa buong Pilipinas. Kina-charge ko is hindi bumababa ng 100,000 sa isang oras na magsasalita ako. And doon na talagang musbong yung career ko. And nagtayo din ako ng mga negosyo on the side na na-develop ko. Nagkaroon ako ng water refilling station, restaurants, and so on the side habang nagbibigay ako ng talks na nakakadagdag din sa kita ko nung panahon na yon. Pero sa kabila ng kasikatan at tagumpay, patuloy pa rin si John sa paghahanap ng mas malalim na kahulugan at purpose sa buhay. Recipient of the Quilly Award, John Anthony Caleb for Pillars of Success. I was one of the first international best-selling author na pinalakad sa red carpet ng Hollywood. Nalagay pa ako sa Forbes magazine actually. Yung mga luxury cars ko nung time na yon, di ba? May mga sports cars ako nung panahon na yon. Para bang may kulang sa buhay ko eh. Parang meron akong hinahanap na hindi ko pa alam nung time na yon kung ano. And then something dramatic happened to me during the pandemic. Nagkaroon ako ng oras para sa sarili ko at sa pamilya ko. Nasa bahay lang ako. Doon ako nagmuni-muni. Ano ba yung next na gagawin ko? Ano ba talaga yung magiging legacy ko? At diyan ko na na-discover yung totoong pagyaman. Dumating ang malaking turning point sa buhay ni John nang maimbitahan siya sa India at Egypt, kung saan nakilala niya ang spiritual masters na nagbago ng kanyang pananaw at kahulugan sa tagumpay. Tinanong ako ng master, sabi niya,
Mr. John Calub, why are you here? Sinagot ko, nagta-target ako ng 10 billion pesos na net worth. Yun ang gusto kong ma-reach. Then alam mo, sabi sa akin nung master, tingin mo ba, kung bukas, ibibigay ko na sa iyo yung 10 billion, tingin mo ba, magiging masaya ka na sa buhay mo? Alam mo, hindi ako nakasagot eh. Napaisip ako nung time na yun eh. Nautal ako eh. Hindi ko alam sasabihin. Sabi ko, na-realize ko that life is not just about money. And na-realize ko din doon that the more you chase yung malaking pera, the more nako-compromise yung happiness mo. Bukod dito ay isang bagay pang pinakatumatak sa puso at isip ni John, na ang pagiging bukas palad ang magdadala sa buhay natin ng biyaya at tunay na tagumpay. Meron tinatawag na law of giving, na tuwing nagbibigay ka, lalo kang pinadadala ng mas maraming yaman mula sa langit, mula sa universe. Yun yung tinatawag na law of giving. So kailangan mag-expand ka sa pagbibigay. At sa pamamagitan nito, nakita ni John ang tunay na kahulugan ng pagyaman. Pagyaman na hindi lamang nasusukat sa material na bagay, kundi sa kasiyahan ng puso, kapayapaan ng isipan, at kakayahang magbahagi ng biyaya sa iba.